natutuwa ako dahil ano po siya, parte ng aking industriyang minamahal na show business. Nag-umpisang propsman. Kahit po babae kasi ang tawag propsman pag nasa art department ka or sa amin art dep. Ayan po. Hanggang maging art director. Ang super breadwinner na si Cleofe De Leon. Hello, Cleofe! Hello Good po, afternoon! Yes, good afternoon po, Ate Shawi. Ang tawag sa'yo, kahit babae ka, Cleofe, propsman. Opo. Kasi bihira ang babae sa trabaho mo. Opo. Paki-explain mo ano yung propsman. Sa propsman po kasi, kami po yung gumagawa na kahit yung pinakamaliit na detalye about sa set, may mga props po dyan sa wall, kami po yung gagawa. Kunyari, yan. Yan po. Lahat Yung mga, yan. lahat Ito, yung makikita nyo yan. dyan, yan. Yan. Props po yan, mga Oo. yan, props. Ayan, lahat yan, lahat na pati mga plato, pagkainan, Lahat po, pagkain. opo. Kailangan po detalyado. Kung Yes. sa kusina, sa sala, sa bedroom, lahat po. So, minsan po may empty room po, o i-set up nyo ako ng bedroom dyan. So, bigla po, tumbling talaga ang art department. Anong year ka nag-start, Cleofe? Nag-start po ako ng 1992. At ang sweldo mo daw doon, nung 1992, per day, ang sweldo mo lang ay 150 po. 150 pesos for 24 hours. Opo. Sa set, sa TV. Sa TV po. Sa TV to, ano to, mga teleserye, ganyan. Gag show po yung nagsimula ako. Gag show. Sa isang araw, kung 150 pesos noong 1990s, 92, 92. magkano yung budget mo para sa pamilya? Actually po, Ate Shawi, kulang po talaga yon. Ngayon po, ang ginagawa po namin, yung art director ko po, binibigyan po ako ng sinasabi nilang sideline. Okay, paano? So, as nagpo-prop po man po ako sa kanila, at the same time, may mga konting ginagawa ko sa wardrobe, gawa mo ako ng ganito, bahag. So, binibigyan niya ako ng parang another Extra, 300 right. pesos. Araw-araw ng buhay mo, pagod ka at puyat ka. Opo. At pressured ka na gampanan ang responsibilidad mo, di ba? Bilang breadwinner. Natural naman bilang tao lamang, dumadating din ba yung minsan gusto mo ikaw naman ang alagaan? Opo. Pero po kasi, si nanay po kasi may sakit din. So, hindi na po ako umaasa na pagdating ko, pagtimpla man nila ako ng kape, yung gano'n. Pero kasi po, inintindi ko na rin po si nanay dahil po may sakit po siya. And then, masama po siyang pagod. Hanggat maaari nga po, kahit po pagod ako pa rin po yung naglalaban ng damit ko. Yung mga pamangkin ko, lagi ko po tinatanong kung kamusta na sila sa pag-aaral nila. Basta ang importante lang po sa akin, maayos sila, malakas sila, wala nagkakasakit. Okay, sa dami ng hirap na pinagdaanan at pinagdadaanan mo pa rin, Ofelia, bilang breadwinner ng pamilya, ano naman ang masasabi mong mga naging rewards ng lahat ng paghihirap mo? Yung masasabi mong nagpapataba naman ang puso mo? Yun nga po, yung bukod sa napapagamot mo si nanay. Opo, yung pinag-aral ko pong pamangkin ko, actually po, hindi po lahat ng pamangkin ko nakatapos sa pag-aaral, pero meron pong natatangi talaga na magsisikap dahil pinakikita mo rin yung pagsisikap mo rin sa kanila. So, nakatapos po yung isang pamangkin ko ng PSBA po. Wow naman, nang dahil sa pagod at puyat mo. And ngayon po, sa kanya rin po nanggaling na nung nagtatrabaho na po siya ngayon, na tumutulong na rin po siya sa akin sa pag-expense sa electric bill and water bill. So, nakakagaan po. Oo, ngayon naman parang sinusuklian ka niya. Opo. Ay, naku, Cleofe, salamat ng marami sa napaka-inspiring na storya mo. Kasi alam ko napakahirap ng trabaho ninyo di ba? Parang makita lang pangalan mo sa credits. Okay, pero hindi nila alam kung gaano kahirap. Maraming salamat sa inyo. On behalf of all of us, mga artistas, maraming salamat sa ArtDep! Lahat ng ArtDep sa buong Pilipinas, salamat sa inyo. Lalo na sa iyo, Cleofe. Thank you very much.